Ako si Danizel Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga magsasaka daing naihinto ang pag-angkat dahil sa bagsak presyong sibuyas. DOE nagpatupad ng price freeze bunsod ng kalamidad na dala ng guring. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa diabetes cure. Dagdag pondo para sa Intel fan ng PCG isinusulong sa Kongreso. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng Quezon City. Gilas Pilipinas aabante sa Olympic Qualifying Tournament. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, idinadaing na mga magsasaka ng sibuyas kay kasalukuyang Agriculture Secretary at Pangulong Bongbong Marcos na ipahinto sa Bureau of Plant Industry ang pag-angkat ng sibuyas sa merkado. Umaaray ang mga magsasaka dahil sa pagbaba ng presyo ng mga lokal na sibuyas sa cold storage facilities na nasa 70 piso kada kilo kumpara sa dating 130 piso. Tugon naman ni Agriculture Assistant Secretary Rex Esto Perez, handa umano silang ipagpaliban ang pagpapalabas ng mga imported na sibuyas upang payagan ang mga lokal na magsasaka na makapaglabas ng kanilang supply na maaaring maiimbak sa loob ng 4 na buwan. Samantala, ayon sa DOH, mula ika-28 ng Agosto hanggang ika-3 ng Setyembre, higit 700 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 111, mas mababa ng 3% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-21 hanggang ika-27 ng Agosto. Samantala, mayroon namang naitalang 5 pumanaw kung saan ito ay hindi kabilang sa datos mula ika-21 ng Agosto hanggang ika-3 ng Setyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa ibang balita, matapos maideklarang state of calamity ang iba't ibang bahagi ng lugar sa bansa, agad namang nagpatupad ng price freeze ang DOE upang maalalayan ang mga lubos na apektado. Tunghayan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Noong ika-4 na araw ng Setyembre matapos ideklarang nasa ilalim na ng state of calamity ang mga piling probinsya sa bansa bunsod ng hagupit ng bagyong Guring, nagpatupad ng price freeze ang Department of Energy o DOE. Inihain ng DOE na ang nasabing pagbabawal sa pagtaas ng presyo ng mga liquefied petroleum gas at kerosene sa pamilihan ay opisyal ng epektibo sa loob ng 15 araw. Ang mga apektadong lugar ng price freeze ay ang Sibalom Antique, San Enrique Negros Occidental, Pototan Iloilo at Leganes Iloilo. Muling nagpaalala ang DOE na ang mga pinatupad na presyo ay katulad lang sa presyo nito bago ang state of calamity. Ang anumang rollback ng presyo ay nararapat na sumunod sa ipinatupad na kautusan, ngunit ang pagtaas nito ay pinagbabawal sa loob ng 15 araw na palugit nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, titiyakin ng DTI ang agarang distribusyon para sa mga rice retailers na maapektuhan ng mandatong price cap sa bansa. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Special Task Force na direktiba ni DTI Secretary Fred Pascual, ito ay tututok upang makapagbigay ng tulong sa rice retailers bilang pinansyal, pagpapautang, transportasyon at koneksyon sa merkado. Ayon naman kay Assistant Secretary Agaton Overo, nagsisimula na ang profiling and validation upang matukoy ang mga benepisyaryo sa pakikipagtulungan sa mga LGUs at local price coordinating councils.
Sa pagsasagawa ng Indo-Pacific Environmental Security Forum o IPESF ngayong taon, nakilahok ang DENR upang talakayin ang katatagan ng kapaligiran sa pamamagitan ng kooperasyon. Ang pangyayaring ito ay binubuo ng mga gawaing nakasentro sa paggamit ng data science, climate risk management at climate finance literacy. Bahagi rin dito ang konserbasyon sa coral reefs, mangrove at seagrass areas sa pamamagitan ng Pacific Island Blue Carbon Knowledge Exchange. Ang taunang IPESF ay naglalayong pagbukurin ang mga bansa sa Asya upang palawigin ang kamalayan ng publiko at pribadong sektor sa pangangalaga ng likas na yaman. Gagamit na ng artificial intelligence ang PSA sa pagsasagawa ng census para mas mapabilis ang proseso nito. Narito ang buong detalye. Mas paiigtingin na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paggamit sa makabagong teknolohiya kabilang ng artificial intelligence o AI sa pagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries o CAF. Ayon kay PSA 10 Officer in Charge Janet Aves, ang paggamit ng Computer-Aided Personal Interviews o CAPI ay ang magpapabilis sa proseso ng pagkuha ng census at wastong impormasyon. Dagdag pa niya, nagkasundo na rin ang ahensya at DOST-ASTI sa paglulunsad ng Artificial Intelligence for CAF project. Sa paggamit ng AI, naniniwala si Alves na isa itong malaking tulong at kapaki-pakinabang sa ahensya upang mapadali ang pagkuha ng mga datos. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, matapos ang hagupit ng bagyong Goring at Hana, muling namataan ng isang low pressure area o LPA na ngayoy ganap ng bagyo sa silangan ng extreme northern Luzon na ipinangalan ng Ineng. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometro kada oras at may pabugsong aabot sa 55 kilometro kada oras. Mabagal itong umuusad pahilaga. Dahil rito, asahan ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng trough ng bagyong Ineng sa Batanes, Cagayan at Isabela. Samantala, mararanasan pa rin ang bahagyang pag-ulan na dulot pa rin ng habagat sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Focus. PBBM nakarating na sa Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit. PCG rumesponde sa oil spill na naganap sa Naga, Cebu. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa diabetes cure. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Focus. Pasado alas 6 ng gabi nitong ika-4 ng Setyembre nang makarating si Pangulong Bongbong Marcos sa Jakarta, Indonesia upang dumalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ang naturang summit ay may temang ASEAN Matters, Epicentrum of Growth kung saan ninanais niyang bigyang diin ang mga rules-based international orders, kabilang ang seguridad sa supply ng pagkain, usapin sa klima, ekonomiyang pandaigdig, maging ang karapatan ng mga migrant workers at kaso ng human trafficking. Ito ang ikalawang beses ng Indonesia na i-host ang ASEAN Summit kung saan 70 dokumento ang layong mapag-usapan o mailathala.
upang suklian ang magiting na serbisyo ng mga kawani ng barangay na mahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa mga barangay tanod at ilang residente ng barangay Lupon sa pangunguna ni Senador upang suklian ang magiting na serbisyo ng mga kawani ng barangay na mahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa mga barangay tanod at ilang residente ng barangay Lupon sa pangunguna ni Senador Bong Revilla. Princess Castro para sa Buong Balita. Namahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa higit 4,000 residente at barangay tanod ng barangay Lupon sa pangunguna ni Senador Bong Revilla. Dumalo rin sa pagtitipon si Mayor Imelda Emy Calixto Rubiano at Congressman Rubiano Calixto ng Pasay City. Yung mga nangangailangan at naapektuhan talaga din ng pandemic. So lahat po ito ang tanod at Lupon natin talagang apektado ng pandemic. At pwera pa po dyan, sila po yung naging kakutuwang natin sa pagsasaayos ng ating mga barangay ng buong lungsod. 24/7 po yan. Sa kabilang dako, malugod ang naging pagtanggap ng mga residente ng barangay kay Revilla at taos-pusong pinasalamatan ng senador at lokal na pamahalaan sa tulong pinansyal na kanilang tinanggap. Abay, napakahalaga. Kahit na pambili lang namin ng bigas, ng ulam. Kabilang sa mga requirements na inihanda ng mga recipients ay ang 2 valid ID, Department of Social Welfare and Development o DSWD forms at ilang mga dokumento na nagpapatunay na sila ay eligible recipient ng programa. Samantala, mas sumaya ang madla ng magpalaro ang senador na ugnay sa kanyang palabas sa telebisyon. Matapos ang naging kasiyahan ay sinimulan ng senador ang kanyang panimulang bati. Kung ano pa ang maitutulong natin dito sa Pasay, bukas ang opisina ni Senator Bong Revilla para sa inyong lahat. Yan po ang ating ginagawa ngayon. Umiikot tayo sa iba't ibang parte ng ating bansa upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Dagdag pa rito, binanggit din ng senador na layon niya ring isulong ang batas na pagkalooban na ng centenarian benefit na 100,000 piso ang mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80. Ito ay upang mapakinabangan at makatulong sa gastusing pinansyal ng mga senior citizen kahit wala pa sa edad na 100. Gayon din ang pagsulong na babaan sa edad na 56 ang eligibility sa benepisyo ng senior citizen. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinusulong sa Kongreso ang 100 milyong piso na karagdagang pondo para sa Intelligence Fund o PCG, kabilang ng iba pang pondo na kanilang kailangan sa operasyon. Ito ay matapos ang naging budget briefing ng DOTR kamakailan kung saan nabanggit ni PCG Commandant Artemio Abu na nananatiling nasa 10 milyong piso ang kanilang Intel Fund mula pa noong 2010. Dahil dito, iminungkahi ni Antipolo Representative Romeo Acop Jr. na bawasan ang pondo ng Office of the Secretary at siyang gawing karagdagang pondo para sa Intel Fund ng PCG. Dagdag pa nito na marapat lamang na maglaan ng karagdagang pondo para sa kanila upang mas mapabuti ang kalagayan at serbisyo ng mga tanod bayan sa pagbabantay ng mga katubigan ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Agad namang rumisponde ang PCG sa oil spill na kinasasangkutan ng MTAG Sugbo 3 nitong kamakailan lamang sa kalapit na karagatan ng mga Naga-Anchorage sa Cebu. Nagtalaga ang PCG team ng 3 segment ng oil spill boom, absorbent pads at ma-absorbent boom upang kontrolin ang oil spill. Batay sa investigasyon, tumawag sa PCG ang distress vessel para iulat na nakatagpo sila ng hull damage sa steering portion sa loob ng engine room. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat, inatasan ang lahat ng tripulante na iwanan ng barko para sa kaligtasan bago ito tuluyang lumubog.
Karagdagang ulat pangkalusugan kamakailan lamang ay sinabi ng DOH na ang mga non-communicable disease tulad ng diabetes ay may iwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at hindi ng ilang produkto na binibenta online. Ito ay matapos kumalat ang isang artikulo online na ginagamit ang pangalan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa at ng UP Philippine General Hospital. Isinaad sa artikulo ang tungkol sa pakikipagtulungan ng DOH sa UP PGH upang matulungan ang mga Pilipinong may diabetes na mahanap ang tamang paraan upang ma-stabilize umano ang kanilang blood sugar sa bahay. Nilinaw ng DOH na walang pahayag na ginawa ng kagawaran at mga opisyal nito. Pinalalahanan din ng DOH ang publiko na kumuha ng impormasyon mula lamang sa malehitimong source at plataporma ng ahensya ng gobyerno. Nagpaabot na 5 milyong halaga ng tulong ang DSWD sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng Bagyong Goring at Hana sa Ilocos Region. Nitong ika-4 ng Setyembre, nakapag-abot ng 5,000 food packs na nagkakahalagang 2.6 million pesos sa 2nd District ng Ilocos Sur at 12,000 food packs naman sa mga satellite warehouses ng rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD, umabot na sa higit na 30,000 pamilya o mahigit 100,000 individual sa 43 local governments sa rehiyon ang naapektuhan ng nasabing mga bagyo. Sa iba pang balita sa pagtataguyod ng Lifeline Rate Program ng gobyerno, nasa mahigit 170,000 mga may bahay sa Mimaropa ang kwalipikado. Narito ang iba pang detalye. Noong buwan ng Agosto, matatandaang inilunsad ng gobyerno ang Lifeline Rate Program upang maibsan ang gastusin sa kuryente ng mga pamilyang may mababang kita. Sa ilalim ng programang ito, magkakaroon ng discount sa kanilang bayarin sa kuryente ang mga benepisyaryo. Ayon sa Department of Energy, ang mga benepisyaryo ay ang mga kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4Ps at mga may bahay na may mababang buwanang kita. Base sa listahan 3rd round of household assessment, pasok umano ang mahigit 170,000 mga bahay sa Mimaropa ang maaaring maging benepisyaryo ng programa. Dapat lamang kumpletuhin at ipasa ang 4Ps ID, application form at bill ng kuryente sa pinakamalapit na distribution utilities o electric cooperatives. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pasig City Mayor Vico Soto inanunsyo ang pamamahagi ng allowance para sa mga estudyante. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng QC. Higit 29,000 na kandidato naghain ng COC sa Negros Occidental. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Para sa magandang balita, inanunsyo ni Pasig City Mayor Vico Soto ang pamamahagi ng transportation allowance bukas ika-6 ng Setyembre hanggang ika-15 na nagkakahalagang 1,500 pesos para sa mga estudyante sa public schools ng Pasig. Kabilang na rin dito ang pamamahagi ng malusog na Batang Pasigüeño package na may nilalamang tuna, iodized salt at vitamins. Tiniyak naman ni Soto na tuloy pa rin ang pamamahagi sa school supplies matapos humingi ng paumanhin sa biglang naging aberya ng delivery. Matapos magtakda ng price ceiling si Pangulong Bongbong Marcos noong ika-28 ng Agosto, isa-isa nang sumunod sa executive order ang mga iba't ibang merkado sa bansa, partikular na ang NEPA Q-Mart sa Quezon City. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy.
Sa pangunguna ng DILG kasama ang DTI at pamahalaan ng Quezon City, nagsagawa ng inspeksyon sa NEPA Q-Mart alinsunod sa executive order ng pagtatakda sa presyo ng bigas. Ngayong ikalimang araw ng Setyembre, nagtipon-tipon ang Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Metro Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng Quezon upang magsiyasat ng mga presyo ng bigas sa NEPA Q-Mart. Pansing dagsa ang mga mamimili matapos ilunsad ang price ceiling ng bigas dahil lahat ng klase ay may iisang presyo. Ayon sa mga suking mamimili ng bigas, hanggang 5 kilo lamang ang pwedeng mabili sa kada customer nito. Kung kaya't naglabas ng saloobin ang kapwa mamimili at nagbebenta nito. Para sa kanila, tila hindi ito nakakatulong upang makaraos sa araw-araw na gastusin. Para sa akin po, opo, kasi mababa. Para lahat, makabili. Kasi grabe nung mga nakaraan. Walang pa to kuya. Nung nakaraan, grabe yung tinaas kasi ng ibang presyo. Dagdag pa rito, taliwas sa payo na piliin ng mais bilang alternatibo ng bigas, hindi ito sinang-ayunan ng mga mamimili. Ay, hindi nakakabusog ang mais. Ito talaga pangunahan pagkain ng tao, tsaka ng mga taong naghihirap. Kahit anong mangyari, bigas ang hinahanap. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., ang pagpapatupad ng presyo ng bigas ay alinsunod sa executive order para sa pagbebenta ng regular at well-milled rice. Bukod pa riyan, kanilang ipinaalala na ang mga premium at special na mga klase ng bigas, gaya ng Dinorado, Sinandomeng, Thai, Jasmine at Japonica ay hindi kasama sa papatawan ng price ceiling. Sila ipinapalista lahat. Ipinapalista, meron tayong tinatawag na National Grains Association, yung mga retailers, nakikipag-ugnayan na po rito. Nang sa gano'n, paano yung pagkalugi ay maibsan man lang. May programa ito. Muli namang nagpaalala si MMDA Chair Attorney Don Artes na sinisigurado ng gobyerno ang kapakanan ng mga rice retailers sa pamamagitan ng mga programang makakatulong sa kanila upang maibsan ang paglaganap ng mga price manipulators. Bukod pa riyan, muli itong nagpaalala sa mga mamimili na tutugunan ng gobyerno ang kanilang mga suliranin ukol rito. Well, ito na nga po yung programa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, para po maging affordable yung bigas at ini-ensure niya po hindi lamang yung presyo na mababa na abot kaya ng ating mga mamamayan, kundi pati yung steady supply ng bigas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, nasa kabuang 29,640 na kandidato ang naitalang naghain ng kanilang Certificates of Candidacy sa Negros Occidental. Naging mapayapa at maayos naman ang 6 na araw na nakatakdang paghahain ng COC para sa BSKE sa naturang lugar. Matapos nito, nagbabala naman ang COMELEC sa mga kandidato sa pagsasagawa ng premature campaigning, gayong hindi pa simula na opisyal na panahon ng kampanyahan mula ika-19 na Oktubre hanggang ika-28. Sa balitang sports, makaraan ang naging pagbawi ng Gilas, Pilipinas sa naging kampanya nito kontra China, nagkaroon ng pag-asang makakuha ng tiket ang koponan para sa 2024 Paris Olympics. Princess Castro para sa detalye. Matapos ang naging panalo ng Gilas Pilipinas sa huling laban nito kontra China sa score na 96-75 noong Sabado sa Smart Araneta Coliseum, umabante sa ika-24 na pwesto ang standing nito sa FIBA World Cup 2023. Kaugnay nito ang pagkakataon nilang makapaglaro sa qualifying tournament kung saan ito ang magiging tulay sa tsansang makapasok sa inaasam-asam na 2024 Paris Olympics. Bukod kasi sa 7 quota places, magkakaroon ng spots para sa mga hindi direktang nakapasok sa Olympics sa pamamagitan ng qualifying round. Ipagkakaloob ito sa mga best placed team mula sa Africa, Amerika at Asia kung saan nakuha ng Lebanon ang spots sa Asia matapos malagay sa 23rd spot. Gayon din ang Pilipinas na nasa 24th spot matapos ang naging matagumpay na kampanya nila sa China. Ang mga bansang selyado na sa quota places ay ang Australia, South Sudan, Japan, Team USA, Canada at ang host country na France.
Sa iba pang impormasyon, kasabay nito ang pag-anunsyo ng National Basketball Head Coach na si Chot Reyes hinggil sa pagbibitiw nito sa pwesto bilang head coach ng koponan. Sa kabilang dako, selyado na ang pwesto ng pole vault ace ng bansa na si EJ Obiena para sa Paris Olympics. Nakatakdang ganapin ang Olympics sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto sa susunod na taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Mga magsasaka daing naihinto ang pag-angkat dahil sa bagsak presyong sibuyas. DOE nagpatupad ng price freeze bunsod ng kalamidad na dala ng guring. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa diabetes cure. Dagdag pondo para sa Intel fan ng PCG isinusulong sa Kongreso. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng Quezon City. Gilas Pilipinas aabante sa Olympic Qualifying Tournament. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.